of Week 7. Burrito, Wolf, MPL Philippines, lahat na nakatutok ngayon sa serye na to sa ating international rivalry. Dito na natin malalaman ang fate ng mga iilang teams na nanonood ngayon para sa place nila in the playoffs. Tatanggalin na ang Fanny and Kalea on the side of Bastard Basics para kay Coach Bluffsy. Ay tatanggalin na rin ang Harley, pati na rin ang Baksha. Multiple jungle bans para simulan ang Game 3 na ito. And I do understand why Onyx Philippines banned this way. Parang pinupwersa nilang makuha ng Aurora yung Suyu. At para sa kanila, makukuha nila yung Jushin na kapalit nun. But I feel like kung ganun yung magiging configuration ng draft, ang Onyx baka hindi na sila mag-Zushin Khalid. It could be Zushin and Claude instead. In terms of Claude, parang Claude wins games din no? Now that you mentioned it, bigla ako naisip, paano kung sabihin ng Aurora na, sige, sa inyo na yung Suyu, sa amin na yung Claude. That could be a line here para sa Aurora. And so far kasi nakita natin Game 1, Claude. Nasa kamay ng Aurora, gumana. And now Game 2, Onyx Philippines. Kailangan ko na tanggalin sa utak ko to, pare. Ano yan? Butas ng karayom yung kailangan ng TNC Pro Team. Ito yung unang butas. Ito nga pala. What? Pero that is insane. Kinailangan nila yung 1-1 na to. Pero sige, balik ka tayo dito. Balik ka tayo. Back to the topic. Ang cool lang kasi ng season na That to. happened last season as well para sa Falcons TNC. It's not over yet, so we'll see. Van Marcel, if you're Onyx Philippines in this scenario, or Marcel is the best na bandita para sa Onyx. Oh, wow. Zushin. Sila ang magtatanggal ng Zushin. Aurora Gaming. All the more on Aurora will first pick the Claude. Let's see if it's going to be a first pick Claude para sa side ng Aurora Gaming. Suyu or Claude lang to, pero parang may kakaiba nararamdaman. Claude first pick to para sa Aurora. May ano kasi, may something eh. May something. something. Claude, pre. Minsan talaga may mga ganun eh. Hindi mo na kailangan masyado na sobrang daming lohika. Oo, feels lang, no? Parang papakiramdaman mo lang. Pero tama, hindi natin pwede alisin yung ideya dito na Suyu. may Suyu May pa, Suyu. may Marcel. There's the Ayan na! Yan na nga. Ayan na! So Phobius, will Onyx give the Phobius para sa Aurora o kunin nila yung Suyu plus Phobius dito sa lineup na to? Parang no choice ka na eh. At this Parang moment, no choice ka na. kailangan mo na talagang kunin yung Phobius at Suyu. If you surrender the Suyu with a Claude, Kabila. medyo negats yun eh. Oo, parang matitira na lang sa'yo mga Leomord. Pero kung gusto mo ng aggressor talaga na hero, Suyu ang pinaka-recommended eh. Pinaka-oppressive. Oo, pinaka-oppressive. Na kapag nakalamang, alam mong lamang. Oo. Pag level 3 pre, kaya nang pumalag, mga ganon, di ba? Uy, nakakamiss tuloy si Julian. Oy, Julian, dati level 3, enhanced skills, Level di ba? 3, may ulti na. Yan na. Ayan na. Suyu for King Kong. Phobius or Valentina? May natin, that should be Phobius. Aurora, will they pick up the Valentina this time or Eve and Khalid na lang yung kukunin nila for themselves? How does Valentina Sora first rotation look like right now? Yung Sora medyo magsastruggle dito sa Phobius at yung Valentina parang kakapusin ng damage. There is that route though. Pwede sila mag-Valentina plus maybe a Guinevere in this scenario para hindi na nila hihintayin pa yung hero dun sa may baba para dito kay Demon Kite. There's that option. But yeah, Eve, as we mentioned, Eve Khalid ang nararamdaman ko dito. Or Eve Fredrin. And then they're gonna go for the Fredrin instead. A tank jungler para kay DK. And last pick here para sa Onyx Philippines first space. Harit is available. Pero pwede ka kasing mag-Moscow na dito sa mga parts na parang hindi ka na maabutan. Mas maganda na yung split mo. Pero di ba kailangan nila ng pangtunaw para dito sa Fredrin? There is the Farsa option para sa kanila. At siguro yung Zep yan, pwede rin nila i-consider dito. Pero pag tunaw sa Fredrin, typically Lilia ang kanila pipiliin. Like I said, Harith, kailangan nila yon dito sa linya na to. Definitely kailangan nila ng pagtunaw sa Fredrin, pero baka kunin pa nila yan dun sa baba, dun sa kanilang mid lane choices. Oo, marami-rami pa namang kayang tumunaw sa isang Fredrin. I think the Kimi could be a potential choice as well. At Gord, na ilang beses na rin natin nakita. But now that Aurora Gaming is already holding a tank jungle, may hawak na silang popronta, pwede tayong mag-expect ng hero na bumabawas mula kay Edward na matagal na natin hindi nakikita. mga Bene, ganon. Bene, Tamus. Nakaraan, nakita natin, pero naka-util siya nun eh. Puro defensive.
kailangan nila dahil kung kailangan nila ng damage tapos ang katapat nila is sa Phobius, baka Hilda yung mag-option sa kanila. And of course, yung Lapu-Lapu na isa rin naman sa mga dependable heroes ni Edward. Oo, yan na. Nagtatanggal na sila ng mga damage XP laners. Alam nilang kailangan ng side ng Aurora Gaming ng damage mula sa side lane. Potentially, pwede rin natatanggalin yung Hilda. Oo, Hilda. May mga Yuzong pa nga ako na naiisip dito eh. Kung sakali eh, no? I just hope it's not Dairoth. Mas pipiliin ko pa yung Tamos kaysa sa Dairoth, but that makes sense too. At syempre yung Alice na may combo kasi dito sa isang Eve. So pwede mag-Alice Gatot last 2 picks ng Aurora kung sakali. I just have to say, the energy in MPL Arena right now is insane. Punong-puno ang Victoria Sports Tower this Sunday night para sa isa sa mga pinakamalupit na international rivalry in MPL Philippines. At kitang-kita yung excitement mula sa MPL PH Superfans. Khalid at tatanggalin, kasabayan na rin ng isang Hylos on the side of Onyx Philippines. Last band para sa Aurora, naghahanap ng roamer at mid ang side ng Onyx. Gatot Kacha, siguro. Ang ganda ng synergy kasi noon para sa Aurora Gaming, kung iisipin mo. Pwedeng alisin. Alice Gatot talaga yung Alice Gatot. Pero para sa Aurora, pwede naman din yung Gatot Kacha is just a Brusco hero eh. Okay. Kalea, are they willing to take the chow? Di naman sila problemado sa isang chow kung sakali. At laging tatandaan kapag may light, merong Grok in the equation. So pwede rin yan. So yung magiging ba dito is going to be the Valentina. I feel like yung Gord pa rin ang pipili dito ng Onyx. Kung sakali man, they can also go for the Zetian na isa rin naman sa mga nagiging choice dito para kay Super Fins. At kapag ang katapat nila is isang Fredrin, napapalilia din sila paminsan-minsan. However, I don't like the fate of La Lilia against Claude tsaka isang Eve. So medyo delikado. So I think Gord and Denzet yan ang mga options dito para sa Onyx. Kahit pa may dance shoes ang isang Lilia, hindi mahirap pa rin talagang sumayaw sa loob ng real world manipulation eh. Yung pala yun. Alam ko naman ng bracket. Oo nga. Sorry na. Pero yun nga, Gord pa rin. Grok Alice or Gatot Alice. Ano ang pipiliin dito ng Aurora? Hindi ata din ganun kaganda kung sakali magtitiris na sila dito dahil sa overload ng magic damage. Hindi rin ganun kagandang Arlot kahit may Fredrin Arlot. So tingin ko ang option dito para sa kanila is just the Alice. There is that consideration of the Terisla pero makakapusin sila sa Tamus, I mean. Oh, wow. Sora. Sora Gatot, okay. Sora Gatot. Kailangan talaga nila ng damage sa XP lane. And Okay. do you think between the Arlot and the Sora, Sora na nang talagang pinik ni Edward, no? Oh! Atlas! Ayan na. Ika-capitalize na yung tendency ng pagsasama-sama ng Aurora dito. Oh, wow. And the other player na naglaro ng Atlas sa MPL Philippines Season 17 ay nagngangalang Chakno. Ang pangalawa ay nagngangalang Brusco sa game number 3 of our international rivalry. Buong Pilipinas ang nakatutok sa pinakauling laro ng ating week number 7 kung saan naghahanap pa rin ng paraan ang ating reigning, defending world champions na makapasok ng playoffs. At ang unang check na kailangan nila sa kanilang checklist ay manalo kontra sa Onyx Philippines. Oh my goodness. Hindi ko alam, Wolf, kung naalala mo to. Nung Civil Qualifiers, nung pinanood natin yung Onyx Philippines, naka-off-broadcast yung laro nila. Nag-Atlas din sila noon. So parang ang tagal na sigurong niluto ito ng Onyx Philippines na, Coach, kailan natin gagamitin, kailan natin ilalabas to? Ito na ata yung panahon na yun. And for Onyx Philippines, this is technically a low-stakes match. Upper bracket ang kanilang nilalaban dito. But for Aurora Gaming, this is a completely different stake for them. Kailangan nilang manalo dito at manalo ng isa pa para tumaas sa kanilang chance. Even then, may AP Brent pang nag-aantay. Pero nakangiti ngayon ang side ng TNC dahil buhay pa sila. Wala pang may eliminate. Nakatingin din ang Twisted Minds dahil gusto nilang manalo ang Onyx dito. Nakatingin din ang Falcons. Sobrang daming. Dahil sa upper bracket. Dahil sa upper bracket kung manalo ang Aurora. Oy! Ayun na, pinuntahan na kagad. Okay, Aray mapiprint. ko! Ayan na. First blood kagad para kay Brusco. That's why I don't like the Sora this match para sa Aurora kasi traditionally, lalo na nung sikat na sikat yung Sora, Phobius yung pangtapat dito eh.
At ang Aurora, nagban sila ng Valentina. They could have gone Alice para magiging simple na lang yung buhay. Para sa kanila, may Hilda rin. Napigyan agad Oy. si Edward. Oo. At ngayon, saktong pahinga muna tayo, mga pare ko. Kalma muna. Kalma muna. MPL PH Arena, kamusta naman tayo dyan? Ayan o. Itaas ang inyong mga... Ano bang tawag dyan sa mga ganyan? Hindi ko alam eh. Basta pang ano. Face card. Mga face card. Itaas ang inyong mga face card. Iwagayway ang inyong mga bandila. At syempre, uminom muna tayo ng sip, mga pare. Tayo lang, nauuhaw na ako eh. Ayan na, medyo kumalmalang bumaba yung noise meter natin. Pwede ba natin pahingahin yan? O, yun o. Ano yun yung mag-ingay? Ano yun? Hindi, ano yung mag-ingay tayo? Ay! Ayan na, pataas sa pataas. Ayan o, MPL Arena, magingay! Oh, mag-ingay! Oh my God. Uy! Onik Uy, binasag! Onik Philippines! Napupuno. Oh, Aurora! Mag-ingay! Oh, wow! Ayan na, oy! Onik naman! Onik Philippines! Mag-ingay! Oy! Grabe ang party dito. Scuba! Oh, may isasabay po ba sa dance moves on the side of Aurora Gaming Philippines? Grabe yan. Ako naman Chill lang muna, chill Mayroon lang. pa tayong laro na kailangan panoorin. Kailangan nilang mag-reserve ng kanilang mga ingay para pasagin ang ating noise meter. Oo, feeling ko sa playoffs pa mababasag yung noise meter. Pero taas ako, aamin na ako kapag may mga drums, hindi ko na halos naririnig yung sarili ko eh. Ayan na, babalik na tayo. Bang! Welcome back to game number 3. At kanina lamang ay nakita na natin ay first blood na punta sa kamay ng Onyx Philippines. At mukhang ang dominating laning phase ni Doming dito ay naa-assert niya against Savero. Oo, nahihirapan si Savero doon ha. Ito naman yung kinagandahan para sa Aurora. Sobrang independent ni Doming. Hindi niya kailangan ng dalaw eh. So ang goal lang niya, sige guys, hayaan nyo muna, palamangin natin yung ibang lane. Ako na bahala kay Savero. And there was a time nung game number 1 na napauwi itong si Savero on this Harit. So that's really scary now if you think about for Onyx, but at least yung XP nila lamang. Yan na. Ibinigyan. Tingnan natin, Demon Knight, pero masyado talaga makunat. Siguro ito lang yung downside ng isang Atlas. So, hindi siya kasi kagaya ng mga makukunat na mga roams no? Kagaya ng ibang mga traditional eh. Hindi katulad ni Khalid na kapag pumitik yung Hilang. Desert Scimitar, ang sakit eh. At this time, yung palagkit lang yung kapuhunan ng isang ni Brusco. And to be fair, dahil dun sa lamang na nakuha ng Onyx dun sa XP lane, pwede nga silang gawin to! Aray ko po! Agad! Ikalawang dead para dito kay Edward. Isa to sa mga bibihirang pagkakataon na nakikita natin si Edward na nag-struggle. Pero ngayon ay mabibigyan itong si Bruce. Nakabawi naman si DK. Pero nagtatalo na rin si Kirk. Tatama yung Dark Wave. Pero ligtas muna ang ilang miyembro ng Aurora. Net positive para sa Aurora. Nakawa na ng Turtle, and then na-kill, and then ngayon nakapag-double lane pa itong ating Claude. Oh, yun din kasi talaga yung nagpapalakas sa Aurora. Kung babalikan natin yung Game 1 performance ng side ng Aurora, every time na nakakabalik si Doming kahit ng napakabilis doon sa double lane or double doming na nakikita natin during their M-Series run, ay doon talaga sila nakakalamang. Right now, dead even po ang ating ball game. At si Brusco ngayon, nahahanap na rin niya si Demon. Kahit ang tanong ba ay bibigyan? Ayan na, nahuli na kakagad. Kasabay pa nga nung Mystic Guards. Nakapatay na kagad dito ang Aurora ng Onyx. At si DK kagad ang kanilang binigyan. Aray ko, Tumama na naman yung mga pa-bounce dito ni Super Friends. Pero sa kabilang panig naman, nanalo sa 1v1 si Edward. Nakabawi siya ng isang kill against Kirk. Crucial yun. Oh, crucial yun. Actually, sobrang ganda nun para kay Edward kasi siya, parang semi-shutdown na siya tapos nakapag-farm pa siya, nakuha siya ng XP Crab. He's now back. Since it's a solo kill, makukuha niya yung magandang XP na turn out dun sa top lane na yun. And this will make the second turtle doable para kay Edward. At parang nalabas lahat ng gigil sa ganong klaseng solo kill. Hindi na natin nakita yung may kruhan na naganap doon. Lamang na ng isang level o kalahating level dito si Edward kumpara kay Kirk. Yep. At mukhang nag-aantay na rin ang Onyx ng susunod na team fight. Lamang din siya ng gold ang konting-konti pero it matters so much dun sa magandang matchup na yun. Every time na nakakalamang ka ng gold dun sa matchup na dapat lugi ka, that's always good news for you. And dito na rin talaga papasok yung experience dito ni Mr. Consistent Edward na ngayon ay naghahanap ng paraan na makabalik sa larong ito, and I believe with this War Axe ay nahanap na niya yung paraan na yon. At saktong-sakto pa sa upcoming turtle fight natin ay may hawak ng malaking item dito si Edward. At sisimulan na ata ng Aurora ang turtle take na ito. Sila ang hahawak ng Pixel Brush pero may karapatan si Brusco na agawin ito. Brusco, aabante na. May threat pa rin ng perfect match.
Demon Kite. Pupuntahan na dito itong si Brusco. Tinatry niyang bawasan ng paundi-unti. Nagsasama-sama ang Aurora. Pagkakataon natin ni Brusco, masyado malayo ang mga miyembro ng Onyx Philippines. Ibibigay ata nila itong pagong na ito. Brusco! Oh my Uy! goodness! Walang tinamaan yung Fatal Links. Nakaiwas ng mahusay ang Aurora. Walang napala ang Onyx doon. Pero mukhang makakakuha naman ng trade ng Bagya doon sa may bandang ibaba. Plato ang kukunin ng Onyx Philippines at ito na naman tayo sa mga dakilang kapatyalista ng Onyx Philippines. Unfortunately para sa akin dito sa Onyx, yung lugi nilang... Oops! Okay, kaya ba? Sabay. Oh my gosh. Okay. Nagkakamanli na ang mga miyembro dito ng Onyx. Kanina si Brusco yung flicker niya. Ngayon si Kirk naman. Not gonna be able to pull that off. Tapos si DK makakuha ng purple buff because of that. And despite yung nakita natin na nakapag-push dito si Xavier dito sa may bottom lane for some plating, hindi actually positive yun para sa Onyx kasi nakakapag-double lane na naman itong si Doming. Kahit yung sistema nila, every time na may turtle fight, nakakapag-double lane. Wait lang, DK. okay, si Light ay mabibigyan na rin nila. Nagamit yung Revitalize. Pero sa iba pang bahagi, tinry nilang patayin itong si Xavier pero hindi nila nagawa. Itaas na bahagi naman, tuloy-tuloy lang si Edward. And si King Kong na mag-cover. Wow, I think that's a net win para sa Onyx That's Philippines. Walang nakuha ang Aurora doon. Yeah. Makakabalik din sa lane itong si Xavier because of the flying clouds. At nagkaroon ng konting shift ang laning. Side laners na itong si Xavier at si King Kong. Gitna naman para kay Kirk. Grabe, no? Sa harap talaga mismo ni Xavier. Wala akong paki sa'yo. Wala kang paki sa'yo. Yun ang daylight robbery talaga. As in, magkatabi sila, pre. Parang maling oras na napadaan. At asa ngayon, Aurora Gaming, nakakakuha pa rin sila ng malalaking objectives. In fact, nakakapasok pa nga sila sa loob ng jungle ng Onyx Philippines. Ang tapang ni DK dito. Retrihan ang naganap. Okay, Fatal Links ay nagamit. Ando rin yung Mystic Rush. Kunat. At si Super Prince ay mapapaatras. Ipit ata dito si Brusco. At put ka agad! Si Edward ay nakakuha na. Habang nagtatanong na rin si Kirk. Sa likod ng bahagi, si Xavier. Xaviero! Free hit din. 1v1 against Demon Kite. Ay, buhay! Pa rin. Itong si DK. Pero ang baba na ng buhay. Oh my goodness! Dalawang nasilat. Kikong! At ba si Kiko ang naghahabol? Pwede pa niya puntahan ito si Demon Kite. Doming Kite rather. Purify ay na-burn. Ligtas si Doming. Extended team fight. Anong nangyari? Paano nakabawi Onyx doon? Akala ko talaga, lugig-lugi na yung Onyx dahil nakapiklas pa si Demon Kite. Pero imbis na diretso pa uwi, pumunta pa siya dun sa pwesto kung saan nandoon. Ang iba pa mga members ng Aurora na bigyan tuloy ng double kill. Si King Kong nakakuha pa ng isang turtle. And this tug of war na kanina pa pinag-aagawan ng dalawang teams, biglang nakabawi na ang Onyx Philippines. And looking at the items coming in from King Kong, War Axe ang kanyang naging second item. Sisilip natin yan sa Infinix in-game equipment, completely skipping yung Sky Piercer na kadalasan nating nakikita. Big rotation, Demon Kite. Okay, sinalubong na kagad dito ni Koy. Pinuntahan na naman si Xaviero. Brusco to the rescue. Perfect match ay gagamitin. Pero Out hindi na sila tutuloy. Out nila at ihahatid lamang nila sa kaligtasan itong si Xaviero. Wak ang prinsesa namin. Onyx Philippines. Hindi pa rin sila pwedeng maging kampante dito. DK actually tried to invade. Ala! Yun lang napalalim ata. Ginamit na rin ng Fatal Links. AOG. Oh, wow! Sa likuran. At si Super Prince namatay kagad. 1-4 na magiging balitan. Dalawa na. Sa CUA tumumba na rin. At si Kiko ay nasa likod. Habang si Doming Kite nakaka-free hit. Kirk ngayon ay sinasabi yung damage. Oh! The perfect match! At sobrang perfect nun kasi nakakuha din itong si Xaviero ng kill. Wow, unbelievable. I can't believe that Demon Kite tried to go for that rock Ursa play. Lalong-lalo na kasi kakakita lang niya. Oo. Hinatid si Xaviero dun sa may top. Nakita niya kung nasa yung mga members ng Onyx not respecting yung placement ng Onyx Philippines members. And because of that, they lose so much. Oh no, and I guess that's the case na minsan kahit friend rin ka, hindi ka pwedeng magtapang ng sobra. Especially if you're up against a cord. And after that fight, biglang lumobo ang gold lead ng Onyx Philippines to a 2,000 gold lead at nagmamaterialize ang halos 1,000 sa kamay ni Xaviero. The worst target to give your goal to. Tapos si Doming pa yung napatumba doon. Xaviero na kanina ay napipigilan nila yung pagpa-farm nakakuha ng 2 kills. Nakakuha ng Torres sa may gitna at ngayon meron ng 3 items pa itong si Suyu.
At yung kaninang problema ng Aurora na eventually yung pag-split push ng Onyx Philippines, mas lalong hindi nila kayang i-match sa ngayon. And looking at the item choice coming in from King Kong here, currently 5-0-3 sa loob ng ating laro. Talagang anti-Fred rin na ata yung gusto niyang gawin dito. Hindi na nga siya nag-sky piercer dito. No? Kahit tiwala siya na nakakakuha siya ng kill. Kasi ang goal lang niya dito ay, kumbaga, damage talaga na legit. Para doon. Kasi alam niya, makukunat din yung hero ng Aurora eh. Anong threshold? Walang threshold, walang piercer threshold. Lord, sisimulan na dito ng Onyx Philippines. Pero nandiyan pa rin naman si Demon Knight. Level 14 to level 11. Ito naman talaga ata yung nature of the matchup ng Assassin Tank. And try nila si Brusco. Ito yung maganda yung sa isang Atlas. Kaya niyang i-outplay si Brusco. Hindi pwedeng basta magtontot ng isang gatot sa harap ng isang Atlas. Oo. May threat ng Fatal Links ha. DK? Pwede kang bigyan kagad yan. Ako, bibit-bitin yung dalawa. At ang bibigyan natin nila dito si DK. Pero si Kiko pa rin na nagwagi. Isasakripisyon na lang si Bruce. Tatakas mo na ang mga nagtitirang miyembro ng Onyx. Mamamatay din si Kirk. Si Light ay nasa harapan. Pinupuntahan niya dito si Super Friends. Pero ligtas ang tatlong miyembro mula sa Onyx PH. Clear wave lamang ang gagawin ng Aurora. Makakabasag pa nga sila sa middle eh. Oo, at hindi ata kaya depensa nito ng Onyx Philippines without major risks. Makaka-invade din ang side ng Aurora Gaming. Wow, great. Punish kami lahat from Aurora. Makakuha pa sila ng orange. Hindi na. Ayaw na, hindi na. Kailangan ba? Natuto na. Natuto na. Sabay pa tayo. Parehas pa tayo nang inisip. Pero maganda dito is if you look back dun sa game number 2 kung saan yung Aurora yung nakakuha ng Lord tapos namatay si DK, ang nangyari is nakapag-push yung Onyx dun sa may gitna. It was the reverse now para sa Onyx Philippines. Sila yung nakakuha ng Lord. But after losing 2 of their members, nakapush sa gitna yung Aurora. You might not feel it right now pero magandang epekto yan para sa Aurora dahil yung mid ay sobrang crucial sa mga next na mga engagements natin. Oo, tsaka yung tipong map control din kasi you're trying to buy real estate Yes. around the map. Gusto mong may kontrolado kang parte ng mapa para hindi ka pwedeng biglain ng Onyx Philippines. Ngayon si DK hindi rin makapag-farm dito. May Lord pang kay Aray ko. Wait lang, aray ko rin. Parati kagad. Lumaban dito si Domeng. Okay, bibitawan na ba yung Fatal Links? Hindi na nga muna dahil tuloy-tuloy lamang si Savero. Nagkapalitan sa ibabang bahagi. Pero may ginagawa din si King Kong. Pinaplado. Oo, teka lang Astan. Kakabit dito kay DK. Puputok na Sabog. mga Holy Shields. At wala nang depensa ang mga inhibitor turrets ng side ng Aurora Gaming. Mukhang kakalma na muna ang Onyx Philippines. From deadly magic to deadly magic ang nakikita natin sa Onyx. Ito yung ginawa nila sa game number 2. Na-delay man yung pag-execute nila ng plano na to para sa Onyx Philippines. Ginagawa pa rin nila sa ngayon because of their advantage. Now, eto bang composition ng Aurora ay fit sa pag-anti-split sa Onyx? Kung sila ginamit. Tagumpay sila sa pagbasig ng Torre. Bruscos. Pero si Edward, okay si Light, tatama. Uy, wait lang, na-cancel din yung Unbreakable. Hindi tumama yung Dark Wave mula kay Kirk. Napaflicker si Super Friends. Ayun lang, napaplicker nga. That's huge. Dahil yung susunod na laban dito ay pwedeng tumalon yung Gatot Gacha sa kay Super Prince kung sakaling dumira ng Mystic Gush. Pero 40 seconds pa naman bago lumabas ang pangalawang Lord natin. Looking at the Infinix in-game equipment, Wolf, ano ba yung mga pinakamapapansin natin dito? It's the lack of Sky Piercer para kay King Kong, but at the same time, itong Trinity na meron na itong si Doming kahit I wonder kung ano yung next item na buwan niya bubuuin. Light? Patay ka agad si Alright. Light! Grabe yung mga siwas ng espada dito ni King Kong. Si Kirk ay dumamba, nagamit yung kanyang Dark Wave. Men, Nakuha niya yung orange. Yun yung pinakamakunat na player sa Aurora. Pre, ganun natunaw kagad. At may revitalize ba yun, hindi man lang siya umabot dun sa kanyang AOG. At nagpe-prep up na ngayon ang Onyx no. para sa Lord Dance na naman. May wave sa may bottom lane. Aray. Na-clear yung top. Level 13 lang si Demon Knight. Oh no. 5 seconds pa bago mo lumabas si Light. Kalahati na ang buhay ng Lord. At mukhang gustong ilaban ng Aurora ito. DK pumopostura. Okay, hindi ko alam kung may idea sila kung meron. Oh, Wow! napakagandang shifting skies. Pero makakalapit din yung mga membro ng Aurora. Kaya lang yung Lord ay nakuha na ng Onyx Philippines. Si Light ngayon na magiging sakripisyo. Baba na po ni Kirk. Domeng! Pero atras sila. Domeng Kite. Oo. Nagamit na rin yung Blaze into it. Pero makaka-atras din si Domeng Kite. Alam niya na kapag tumagal pa siya doon ay maaari siyang mamatay. Kaya na naghahabol si King Kong. Alam nila na Sky pero sila pero walang Domeng. pakialam. Napakahapde. Domeng Kite. Ay umaatras. Sabero. Zaman for alam nila. One more! PMI and Super Prince with a kill. Oh no, tuloy-tuloy na bukol ng Aurora.
20 segundos ang kailangan nilang hintayin para kay Light pero hindi tumitigil ang pagmarcha ng Lord. Maganda ang naging set ni Edward at mabubuhay na rin siya. 4, 3 ang magmamarcha para sa Onyx at dedepensa na ang Aurora. 10 seconds para kay Light ha. Mapoproteksyonin ata nila yung gitna, yung bottom lane na lang ang kanilang hahayaang mabasag. At least, na-control nila yung mga damage na pwede pang ma-inflict dito ng Onyx. Kakalma ang Onyx, pero meron pa. Walang Let's wait. retry ngayon si Demon kahit Kunsil. Brusco, Kunsil mo na kay Brusco ha. Pwede ata nila bigyan. Binigyan! Pwede nila gamit din sa may lumising cash. AOG tinamaan yung dalawa. Pero wala na pakialam dito ang Onyx Philippines. Edward! Inuulit na si Darkwing! Edward. What a Darkwing, ladies and gentlemen. Para dito kay Kirk. Tatama na naman yung mga stun. At yung mga wasiwa si King Kong. Transition ata sila sa may top. Pero hindi nila matutuloy kasi yung gitnang bahagi at yung wave ay malayo-layo pa. and I feel like that's it. Anything more, parang magiging malaking risk na para sa Onyx pero hindi ata sila May summon force sila. May summon force pa. Isa pa ata to ha. May summon force nga naman na pwede gamitin. Pero hindi na muna bibitawan yan dito ni Sabero. Papasok si Kirk. Nagamit niya yung Dark Wave. Pero sa itaas na bahagi, magtatagumpay sila. Tumama na naman yung stun. Nag-aantay lang ng cooldown dito si Brusco. May Mystic Cash na naman na pwede gamitin si Super Prince any moment. Pero nilinis na nila lahat ng mga pwedeng kunin. what a very hectic round. Isipin nyo, sobrang daming nangyari sa ilang minuto rin nun. At hindi masyadong namamatay ang mga members ng Aurora. Wow. Super Prince going in for that play. Yung alam mo yung mga hindi pa tumatama yung bola mo, nagbabagsak ka na ng Nag-gush Mystic na? Gush. And sa ngayon na nag-aantay tayo ng susunod na malaking objective fight, ilatag lang uli natin mga kapatid kung ano nga ba yung mga stakes na nakatingin sa laban na ito. Kung manalo ang Onyx Philippines, sino ang ngingiti? Twisted ang Minds. masaya. Twisted. Sobrang saya na Twisted Minds dahil yung mga kuya nila, nung 9 lives pa sila, ay binigyan sila ng playoff ticket na kahit pauwi pa lang sila dito at walang naghihintay na lang makarating sa bootcamp nila, biglang qualified na sila sa playoffs. At hindi pa at madedenay din yung upper bracket ng That's Team right. Falcons. Yeah, for now. For now. And for Aurora, kung sila naman ang manalo dito sa game number 3, ay upper bracket na ang Team Falcons. Upper bracket Team Falcons at ligtas pa naman ang TNC. Wala pa ma-eliminate. Sabi nga natin at pinag-usapan natin kanina, hanggang sa kaduluduluhan ng season na ito, ng regular season na ito, hindi pa natin alam kung sino talaga papasok eh. At sa kadulutuluhan ng laban na ito, ilalabas na rin ang pangatlong Lord. And at this moment, Onyx Philippines ang may pinakamalaking karapatan na kunin ito dahil kalbo ang base ng Aurora. The pressure is on para sa Northern Lights na sumubok na lumaban sa maliit na oras na meron sila. Ang hirap makipag 5v5 dito ha. Nasa likod si Brusco. Nag-aantay lang siya ng pagkakataon. May conceal naman din siya. Best scenario for Onyx is mariset tong Lord na to dahil lalamang yung top nila. Oo nga eh. Okay, let's see. DK prevents that. Hinawakan ni DK, kalahati na po ay AOG. Naku, isasakripisyo na nila ang kanyang sarili. Nagamit yung kanyang revitalist pero hindi na! Kaya lang yung Sigma Jungler ang nagwagi. Mamamatay itong si Sabero. Ngayon naman si Kirk. Talagang tuloy-tuloy. Beta! Ang mga miyembro dito ng Aurora. Pero nakakatalo pa ito si Kirk. Habang si Bruce napakababa na ng HP. Si Kiko nagwawala na. Actually, Base, pwede na nga base. siya dumiretso sa gitna. Pwede na dumiretso dito si Kiko. Habang hindi pinapauwi ni Super Prince itong si Edward. Itutuloy na ata ni Kiko ang naunlong na pagsugod. Onyx Philippines takes the win. At dahil sa international rivalry, na once again Onyx